At yun, di nyo na, ang problema dyan, di nyo na may babalik yung ano yung buhay no namatay Hindi na may babalik yung tao na, kunyari, masurvive niya yung yung heart attack niya. O paano, kung baldado na yung tao habang buhay. Napakawalang yan ang ginawa ng mga PNP natin. Kaya hindi dapat palakpasin ng taong bayan. Hindi dapat palakpasin yan. Because it's already yung institution na corrupt na ng gusto. Yung institution na baboy ng gusto. At kung sino man ang nasa ibabaw niyan, kung yung Chief PNP o yung DILG o yung mismong presidente ng Pilipinas, you should answer to the Filipino people. Hindi tama yung ginagawa na yan. And the Filipino people, huwag kayong natatakot na babasta-bastahin lang kayo ng polis. Yang mga polis tao din yan. Binigyan lang natin ng armas, pinusweldohan lang natin sila. Kaya huwag kayong natatakot sa mga yan. You stand up for your right. It is our right. Yun ang dapat. Hindi kayo natatakot. Back to you. Kap, kung ikukumpara natin ang PNP sa AFP, pag may ganitong mga operasyon, sa training po ninyo sa Philippine Military Academy, anong paninimbang ninyo, sir? Pag nakita ninyo na ang target ay isang mapayapang religious organization, tapos ang hinuhuli, wala pong bahid ng karahasan at isa pong alagad ng Diyos, at ang dala at ang armas ay mga salita ng Ama. Pipilitin kong makuha sa diplomasya. Kakusapin ko mismo, gagamitin ko lahat ng aking kung general ako, gagamitin ko lahat, kahit na colonel lang ako, kahit major lang ako, kahit kapitan lang ako There's a way of doing it properly. Hindi yung ganyang kastupiduhan yung ginawa ni Torre. I'm sorry, Torre, I'm sorry, General Torre. Yung nakikinig ka, yung ginawa mo, kagaguhan. It shows na meron kang ina-aspire na rangko It shows na yung buong organization na dinala mo sa alanganin. That's a way of doing it. Kung ako nasa pwesto mo, kakusapin ko lang ng pwedeng kausapin ng malumanay. Para lang kakusapin ko lang ng politiko na pwedeng pagkatiwalaan ni Pastor Kibuloy para mabigyan siya ng safe conduct. Kung ayaw lumabas, wala kang magawa. Habulin mo ng habulin. Pero yung hindi ganyan style na you will implement yung batas na gusto nyo implement and then you will trample on the rights of the other members ng KOJC. Hindi tama yon. Hindi tama yon. Kaya nga, yung ganyan, hindi mo dapat i-violate yung batas mismo na dapat ikaw nagpo-protect nag-i-implement Hindi pwedeng rason yun na yung batas ninyo yung hahabulin mo isang tao hindi pa nga kriminal yung tao Si Bantag, ba't hindi nyo huliin ng ganon? Ganon din karami. O ba't hindi nyo huliin? Ang daming kriminal na convicted. Hindi nyo hulihin. Hindi nyo grabe kayo. Yung ginawa ng PNP. Na pagpapashow force kayo, alam nyo, yung ginagawa ng PNP, parang pinapakita pa na nananakot. Kasi pagka kayo, nagpatakot kayo, taong bayan, wala yan, tuloy-tuloy yan. Kasi nakikita nila, takot ang taong bayan. Natatakot sa atin. So, magsigi-sige yan. We have to draw the line. We have to draw the line na alin ba ang tama dito at hindi. Kasi sigurado ako dyan, kitang-kita naman sa mga video na yung ibang polis dyan, inahihiya yung ginagawa nila. Nakayuko, naka-defensive na gano'n, nakayukong ganyan. Umiiwas sa camera, hiyang-hiya sa sarili nila. Kung pwede nga lang pero hindi dahilan yung inuutusan lang sila. Ano kayo, pera-pera? Dahil lang sa sweldo ninyo, takot kayo mawala sa trabaho? Gagawa na kayo ng kalukuhan? Hindi ganon. Sa akin nga yan, pagka nakita kong maling order, sasabihin ko, sir, mali yung order mo. Pagka ipipilit pa rin, sorry sir, maghanap kayo ng gagaguhin ninyo. Maghanap kayo ng lulukuhin nyo. I quit my post. Maghanap kayo ng ibang gagaguhin. And kung sakasakali, I'll go out sa media at sinasabi ko na ganito yung order. Hindi, namamayagpag ang mga demonyo Namamayagpag yung mga mali, kamalian. At na-empower sila. Kung ang taong bayan tatahimik lang at palalakpasin yan, ay walang mangyayari sa atin. Kaya tama lang yung kasuhan yung mga yan. Tama lang na kasuhan sila. Back to you. Kapitan, bago lang si Partner Admar, itong mga
ang ano lang, ang baga kainaman lang, buong mundo nakakapanood sa kanilang mga ginagawa sa ano na rin, sa panahon natin ng makabagong teknolohiya. Kasabay niyan, malamang sa malamang ay napapanood po ito ng mga top generals ng Armed Forces of the Philippines at ng mga retirado at ng mga kabalyero. Ano sa tingin mo, Kap, ang maidudulot nitong impresyon? Dahil alam naman po natin, ang AFP, ang siya pong protektor ng ating pong saligang batas. Dadating tayo doon sa punto na hindi pwedeng manaig ang mali. Mga taga-AFP tsaka PNP at mga people in government, kayong mga nasa gobyerno, kayo'y matitino o masasamang tao, no? Ito tandaan nyo, there will always be a time for reckoning. Lahat ng underclass, upper class, nanonood lahat ng PMA, lahat kayo, mga taong bayan, mga Pilipino, there will always be a time for reckoning. Now, kung kunyaring ganito ang umiiral sa atin, enjoyin nyo na. Kung kayo ay dumadama, enjoyin nyo. Pero kasi hindi pwedeng forever and ever kayong dadama. Dadating yung punto na ang tao sobrang puno. Yun ang iniiwasan namin lagi when we blog about things na wag tayong umabot sa ganyan, na tayo magpapatayan. AFP, PNP, lagi namin sinasabi, dapat intact lang kayo. Dapat nandun lang tayo sa tama. Because hindi mo mapipigil yung 119 million Filipinos o kaya 10 million, 20 million, 30 million na who would stand up for the country to fight for what is right o kaya what they perceive is right. No, what they perceive is right. Pwede nga ang tingin ninyo, kayo yung tama, pero ang tingin ng mga tao, kayo yung mali. Kagaya nga na nito, kayong mga PNP, nasa KOJC, ang tingin nyo, kayo pa yung tama. Pero ang perception ng tao, kayong mali. Pero ilagay natin sa konteksto. Hindi porke ang tingin nyo, kayo yung tama, kayo na yung tama kasi kayo alagad ng batas. Hindi. Ang taong bayan na siyang pinanggalingan ng konstitusyon natin, yon ang masusunod, taong bayan, sovereign will, na siyang pinanggalingan ng mga batas natin, na Republika ng Pilipinas na gobyerno. That's the Constitution. Doon nagsimula lahat. Na niratify lang ng taong bayan who wants na magkaroon tayo ng masaganang bansa at nasa tamang hulog na bansa. Ngayon, kung kayo magiging instrumento ng kapalpakan, ng kawalangyaan, ng pagnanakaw at lahat ng mali, ay makakalaban ninyo for sure ang taong bayan. Huwag nyo nang paabutin na yung taong bayan ay magalit ng gusto at hindi na kayo respetuhin from the office of the President down the line. Senate, Cabinet Secretaries, Congress, Military, huwag nyo nang hintayin na yung taong bayan ay mawala ang respeto sa inyo. Special mention goes to the PNP. Nakikita ko kanina yung video, wala ng respeto ang mga tao sa PNP. Kulang na lang kumuha sila ng tubo at 2x2 at paghahatawin ang mga pulis na yan. Ang delikado dyan ay magratratan. At because yung mga pulis natin, feeling sila ay dedepensa nila yung sarili nila. Pwede tayong umabot sa ganon. Kaya yun dapat ang maiwasan ng ating mga kababayan. Yun ang iwasan ng ating mga uniform service. Napakasimple. Tama ba o mali yung ginagawa ninyo? Alam nyo, mali. Kahit anong dahilan nyo, kahit anong sabihin nyo, mali. Ano ba yung, saang libro ba binasa ninyo? Mali ang ginawa ninyo. Mali ang ginagawa ninyo. Yung napakasimpleng ganon. Hindi nyo pwedeng sumusunod kayo sa isang order na mali, tapos ipagpipilitan nyo na tama yung ginagawa ninyo at ang kukumbisin yung taong bayan ng mali. Never. Never. Because yung taong bayan, ang tama. Yun yung ilagay nyo sa utak ninyo. Yung konstitusyon natin, yung presidente ng Pilipinas natin, yung vice president, yung senate, yung congress, lahat yan, yung AFP, kaya nandyan yan, dahil sa taong bayan. Yun yung isipin nyo.